Hello, good morning, good morning. Magandang umaga po. Kumusta na po kayo riyan? Nawa, nasa maayos po tayo ngayon. Ligtas sa anumang sakit o anumang kapahamakan. Mga kapatid, ito na naman po tayo sa umagang ito. Patuloy po tayong magdebosyon. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos. Sa pamamagitan nito sa ating pagdedebosyon ay magkakaroon po tayo ng sapat na kaalaman, sapat tungkol sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Okay po. Ngayon po, samahan niyo po ako ngayon sa ating debosyon sa morning. No? Kung mayroon po tayong Bible, buksan niyo po yung Gawa chapter 28 verse 4 hanggang 5. Okay po, Gawa chapter 28 verse 4 hanggang 5. Sabi po dito, nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro'y mamamatay tao iyan. Kaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya ay mabuhay pa. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Okay po. Pinamagatan po natin ang ating debosyon ng Diyos ang nagpapahintulot. Diyos ang nagpapahintulot. Mga kapatid, nasa kamay ng Diyos ang buhay ng kanyang mga nilalang. Nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. No? Ng kanyang mga lingkod, at higit sa lahat ng kanyang mga lingkod na naging tapat sa kanya. Sila Pablo, sila Matthew, Lucas, no? Nasa kamay ng Diyos ang buhay ng bawat lingkod, no? Diyos ang nagpapahintulot kung mabubuhay pa tayo o mamamatay na. Diba, mga kapatid? Tayo ay buhay pa sa ngayon, sa panahon na ito. Ibig sabihin ay ipinahintulot pa ng Diyos na mabubuhay tayo upang magawa natin kung ano ba ang purpose ng Diyos sa atin sa mundong ito. Mga kapatid, no? Hawak ng Lord ang ating buhay, no? Kaya binibigyan pa niya tayo ng panibagong umaga, panibagong pagkakataon, dahil may purpose ang Lord sa buhay natin. Okay po? Tulad ni Pablo, ay tapat niyang ipinangaral ang mabuting balita sa mga tao. Kaya naman, hindi siya hinayaan ng Diyos na mamamatay lamang sa tuklaw ng ahas. Tingnan niyo po, napakabuti ng Diyos, no? Ang kanyang mga lingkod ay lagi niyang nililigtas. Ang kanyang mga anak ay lagi niyang nililigtas. Mga kapatid, si Lord ang siyang nakakaalam sa ating buhay, no? Wala tayong magagawa kung ito'y kukunin na ng Lord sa atin. Sapagkat ang buhay mo at ang buhay ko ay hiram lang ito.
sa Diyos na makapangyarihan. Ngunit kung tayo po ay kukunin na, wala pa tayong magagawa. No? Pero kaya hanggang ngayon tayo po ay nabubuhay dahil may purpose ang Panginoon sa ating buhay. Di po ba katulad ni Pablo? Lagi siyang iniingatan ng Diyos dahil may purpose ang Diyos na ipangaral ang mabuting balita, napapanahon man o hindi. Kaya hindi po dapat nating ikakahiya ang mabuting balita, sapagkat ito po ay kalooban ng Diyos na maipahayag natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Mga kapatid, paano na lang ikaw na nakaalam sa salita ng Lord, kung hindi mo ito ipapahayag sa iyong mga mahal sa buhay? Mga kapatid, kaya nga po binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord, dahil ikaw mismo na nakakaalam, nakakabatid sa mabuting balita, dapat huwag kang mahiya, no? Huwag kang matakot, huwag kang ma-reject sa iba't ibang mga sasabihin sa iyo. Magtiwala ka kay Lord, mayroon kang magagawa. Magpasakop lang po tayo sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Okay po, salamat po sa umagang ito. Mga kapatid, patuloy po tayong lumapit kay Lord at patuloy po tayong magbibigay ng kapurihan sa Lord, no, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakalaking pribilehiyo sa ating buhay na magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Diyos na buhay. Okay po, ingat po kayo lagi. God bless po. Bye bye. Kita-kita po tayo bukas.